Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, pila ka lugar sa syudad kag probinsya sang Iloilo naka-eksperyensya sa baha bangod sa mamunog nga ulan. Footbridge sa Barangay Buga, Leon, Iloilo naguba bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa sapa. Pila ka balay naguba man. Babae nga traffic enforcer sa Iloilo City nadakpan sa entrapment operation bangod sa pagpangilkil sa traffic violator. Lalaki nga nadakpan nga nangawat sa isa ka balaligyaan sa Barangay Alhis, Bacolod City nakastiguhan sa mga residente. Maestra sa Ungka 2 Elementary School ginapahayag ginguramo sang Iloy sang estudyante. Iloy gin panginwala ang akusasyon. Kag Mount Canlaon malapit isa ka oras nga nagbugas ang mga damol nga aso nga may upod nga abo. Aktibidad sa bulkan nagasaka sunod sa Fevolts. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, footbridge sa Barangay Buga, Leon, Iloilo naguba bangod sa mabaskog nga daludo sang tubig sa sapa. Pila ka mga balay naguba man bangod sa pagtiphag sang duta. Samtang pila ka lugar sa probinsya sang Iloilo kag Antique apektado man sang malain nga tiyempo. Si John Sala nakatutok. Mga alas 3 kainas ang kagawon sa gitpahayag na rusdak ang parte sang balay sang pamilya Gonzaludo sa Barangay Buga, Leon, Iloilo. Matiun-tiun pa, ang footbridge naman gayni malapit lang sa balay ang narusdak man. Nagkatras gini kami, diya kamera, probay, lagbong, iron. Jagi kami sa bahay, hindi na bantayan ang mga gadya mo. Grabe ang tubig mo, gagawin sa gibla. Yara sa sulod sang balay sa Dairuvesa sang nahulog sa sapang ila kusina kag kamalig. Antes kunong insidente, natalopang dananila nga nagausmod ng duta. Lamang lang gid ako nagsaka, kag gin-off ang main switch, amo na to paglugamak nga nagsunod na tutanan ang pati kamalig, pati ang tulay na nagkuba. Ginkakibot sa mga residente sang barangay ang pagkaguba sang taytay bangod suno sa ila, hindi man kun mabaskog ang ulan kahapon kag kagabi kag matawhay man ang daludo sang tubig. Kay na lang gid sang kaagahon sang ginpukaw sila sang pagkarusdak sang taytay. Sa datos ang MDR-RMO Leon, anom ka mga pamilyang apektado sa barangay. Unang-una, lumok na ganyan duta, sir. Kaya ang duta, sir, daw, ang dingli. Daw, gamay lang nga basa siya, gahulog. Padayon pa ang pagpatigayon sa inspeksyon sa LGU sa lugar. Advice dito sa mga nearby household nga hindi na pagulaton nga especially kadto sa kagabihon nga may matabo pa sa ila. Sa Tigbawan, Iloilo, pila ka mga lugar ang ginbaha man. Sa barangay Namukon, ginbaha ang dalan padulong sa Baybay. Kainas ang kaagahon naglapaw man ang tubig sa overflow sa barangay Bangkal. Temporaryo man nga wala malabayan ang dalan sa barangay Bagakay bangod sa natumbang at dako nga palm tree. At least mga 10 to 15 barangays ang flooding gid no. Ang usual ang mga low-lying areas gid. So kung may makita gani ako na gina-respondihan ina and then gina-activate kita mo na among barangay DRRMO no. Sa Iloilo City naman, 7 ka mga barangay ang ginbaha, 3 sa Mandurriao kag 4 sa Haro. Isa diri ang barangay Taft North sa Mandurriao nga naglambot sa 15 ka pulgada ang kataason sang tubig suno sa Iloilo City DRRMO. Mag-amo na yung kimpo ya. Preparado na kami ito kami tanan sa babaw eh. Una anad na kami ya. Bangod sa malaing nga tiyempo, 12 naman kabanwa sa probinsya sang Antique nagpatuman sang class suspension. Sa Baylo nagpatigayon nilang anay isang alternative delivery mode ang mga bulutuan. In-raise na ito sa Blue Alert level ang ato sa Emergency Operation Center aling sa midnight kaya na mga coordination nato sa local government units na maging vigilante lang mo kag sige yun lang ang risk assessment. Upod kay Hans Tishato, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, maraming salamat. Mga kapuso, Balantayan, Mount Canlaon. Malapit isa ka oras nga nagbuga sa madamol nga aso nga may upod pa nga abo. Aktibidad sang bulkan padayon nga ginabantayan. Nakatutok, Aileen Pedreso.
Mas maitom nga aso halin sa Mount Canlaon kung ipaanggid sa nagigad ni Inadlaw ang nakita sa pila ka residente pasado la sa iski sang aga. Gani hindi malikawan nga magkahangawa ang mga ini ilabi na nga nagdugay sang masobra 50 minutos ang ash emission sang bulkan. Bali, ma'am, ang iyang description sa gyapon is weak nga siya gyapon nga ash emission. Pero mas damol siya compared sa nanliligad ng mga timan. Halin sa 176, 60 lang ka volcanic earthquakes ang namonitor sa bulkan. Apang suno sa Fivox, patimaan gihapon ini sang padayon nga paggiho sang magma. Halin sa 1071, nagsaka sa 1,500 katonelada ang ginbugang asupre sang bulkan sa sulod sang 24 oras. Balantayan, suno sa Fivox, ang pagsaka panaog sang kadamuon sang ginabugang asupre sang bulkan. Kung nubo siya nga do very drastically nga pagnubo. So pwede man natin siya ma-consider as nag-heighten parameter. Nag-increase ang possibility of nga ma-worsen ang situation like mayara mga volcanic events na matabo like eruption. Samtang, nagpatigayo na sang assessment ang probinsya sa sitwasyon sa Tamburong Creek nga naganabaw sa barangay Biak na Bato, La Castellana. Nagpadulong sa lugar ang Penro upod ang DER kung saan ginistoryahan ang mga pamaagi sa pagpadasig pa sang pagpanghawan sang pila ka debris nga nagkalatiga. Siyempre, problema taman ding mga materials na kung hindi makuha sa creek. Medyo mahinay ang obrahan na ibi tungod sang kulang si mga equipments na kay gawuri man kami sa barangay, sa mga barangay councils kay base di gambal ang pag-asa nga may laninya. Nagpasalig ang probinsya nga magapadala sang dugang nga heavy equipment sa lugar. Eileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapusong maestra sa Ungka 2 Elementary School ginapahaya ginguramos sang Iloy sang estudyante. Natungdan nga Iloy nag-aligar nga una ini nga gintampa sang maestra. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Lunas sang aga sang ginapahayag ginsinggitan kaginguramos ang 55 anyos nga maestra nga si alias Mayla sang isa ka Iloy nga si alias Mitch, 38 anyos. Inyang nagluntad sa sulod sang Ungka 2 Elementary School sa Pavia, Iloilo. Apang ang akusasyon ang ginpanginuwala ni Mitch. Ginistorya lang kuno sini si Ma'am Mayla, bangod ginsumbag sa likod ang grade 5 learner nga bata nga babay sang isa sini ka classmate. Luyag ni Mitch nga makigistorya kun tani sa ginikanan sang bata. Dito na nagumpisang pagsabtanay sang duha, tugtub ginbuyayaw kagintampa kuno siya sang maestra. Nagbalos ini pinaagi sa pagganit sang buhok ni Ma'am Mayla. Bangod sini natumba sa bangko ang maestra. Pag tinampa dito pagkatampa niya sa kamot nga ginsagang ko ang kamot niya ma'am nga hindi niya siya kapanakit sa akong kay kakungkong pa ko sa tuo ko nga kamot sang bata ko nga gamay. Gilayon nga nagpa-blotter ang magtimbang nga bahin sa Pavia Police Station apang ginrefer ang insidente sa barangay. So ang admission din ni Ma'am Mayla, ang teacher, nga siya man kuno una dapal sa mother. So nag-respect ini ang mother, no? So kagang si Ma'am Michelle man, may admission man siya, nga sala man ang iya nga pag-approach sa teacher kay ti ging ging saruso niya or ging singgitan niya diyon. Nang una si Ma'am Hukaban, pero siya nagkadtuman kag magpasa man sang iya nga nagpa-blatter man. Gintinguan sa news team nga makuha ang bahin ni Ma'am Mayla apang wala ini sa ilapuloyan. Nagaproseso kuno ini sa pagpasakas ang reklamo. May mga impormasyon nga may mga nagdiligad na nga insidente sa eskwelahan nga ginreklamo si Mitch. Siya gijaga tagam mo. Ang bata, totoo siya. Yan bata, pangitagam mo ya. Tamo, di nga nanay ma-witness. Kung gusto ya. Ginahikot naman sang Parent Teachers Association ang petisyon sa pagpasaylo sang bata ni Mitch sa ibang eskwelahan. Doon na, nadlok man pala ibang mga parents na daw siya lang permi ang may dito, may kaproblema diri. Bilang aksyon, nagpatuman ng buluthuan sang No Parents Allowed policy. Pahanugutan lang ang mga ini nga makasulod sa pagtakop sang klase. Mas strict na kami sang wala na sang parents nga allowed nga makasulod sa school during school hours, and then nag-request na kami man help sa barangay nga mapadala diri sang
mga tanod. Sa subong, ginahulat pa sa Schools Division of Iloilo ang incident report sa eskwelahan agud maaksyonan ng insidente. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, babayeng traffic enforcer sa Iloilo City na dakpan sa entrapment operation bangod sa pagpangilkil sa traffic violator. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, naglabot sa masobra 29,000 pesos ang kwarta nga nakilkil sang traffic enforcer sa isa ka motorista sa sulod sang 5 ka bulan. Apang ang illegal sining nga bulaton ang naunta tagidman matapos ini nga na-entrap sang kapulisan kahapon. Arestado sa entrapment operation sang Iloilo City Police Station 2 sa Barangay Nabitasan, La Paz ang 26 anyos nga babae nga traffic enforcer. Ang suspect ang ginkilala kay alias Tris, tumandok sang Barangay Bitoon, Haro. Ini ang ginreklamo sang extortion o kon pagbangirkil. Sunod sa kapulisan, Marso sining nga tuig sa nadakpan sang suspect ang 22 anyos nga lalaki nga motorista nga taga-uton nga nagsulod sa one-way nga dalan. Tigaylo nga ipaidalom sa proseso, ginaligar ginpahog sang suspect nga pasakaan sa reklamo ang biktima kag ginkilkilan kuno ini sang 500 pesos sa pagsettle sa mga bayolasyon kag bayaran lang ang remaining balance. Paagi sa online transaction, ginakilkilan kuno sang suspect ang biktima sang 500 pesos ang Abril, 1,500 pesos ang Hunyo, 11,225 pesos sang Agosto kag 15,900 pesos ang Setyembre. Sa sulod lang sa 5 ka bulan, naglamot tanan sa 29,625 pesos ang kabugasan nga kwarta nga nakuha sang suspect. Dugang sang kapulisan, nagtugas ang depresyon sa biktima ang makapila ka beses kapag pressure sang traffic enforcer sa iya. Sabi po ng victim na napagod na daw po siya sa pinapasa lang po siya ng suspect na ibibigay daw po sa kanya yung affidavit, no, na sinasabi po ng suspect na kaso daw po niya na itutuloy daw po yung ng suspect yung kaso kapag hindi po siya nakapagbigay. Na-convince po ng victim na mag-meet sila personally para ibigay pera kapalit po yung affidavit na sinasabi po ng suspect. Doon na po natin na isagawa yung entrapment operation. Wala nagatag sampayag ang suspect sang ginpangayuan sang news team sang yabahin. Apang sunod sa manghod sini nga anay traffic enforcer man, posible may nagasugo sa iya utod. Nakamuno kuno ang suspect sa ila pamilya nga may problema ini pinansyal sa pagbadako sang duwa sini ka kabataan. Sa sweldo bla mo naman sa una sa may traffic aid gamay tapos delay sir madelay na sir tig 3-4 na bulan ti makuha mo na sweldo mo mangutang na hindi man na magobra kung wala sa ginasugo sang example ba ang aton nga ano bla aton nga example lang daw head tabala. Ginatutukan na sang Iloilo City TTMO ang ining akusasyon. Hulyo 2024 kuno sang nabaton bilang traffic enforcer ng suspect. Ginaproseso na karon sa opisina ang reklamo administratibo nga ipasaka bato sa suspect agud ini na ang ma-terminate. Nangamo niya opisina zero tolerance sang ini nga mga malain nga buluhaton kay nagaguba ini sang imahen sang syudad. Well, in fact, no, may mga nadakpan kami gani na kahapon last week diri sa aton nga Benigno Aquino Avenue kagti duha man ka enforcers ang aton nga on process now nga para pasakaan sang administrative cases. Jert, suno kay Garbanzos, masobra pulo na ka-traffic enforcers ang ilang na-terminate bangod sa pagpangilkil. Ginahingyo sa niyang publiko nga hindi magkahadlok sa pag-report sa mga kasubong abulahaton, magod hindi sila magduwa-duwa sa pagpasaka sa reklamo sa mga pasaway nga traffic enforcers. Jert? Madamo gen nga salamat sa update, Kim Salinas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Kapuso, pila ka nasunugan sa Bacolod City nagbiya sa evacuation center bangod sa kagutok. Klase naman sa eskwelahan yung ilang ginatiniraan apektado. Yaring balita. Masobra 200 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay 27 ang temporaryo nga nagatinir sa Apolinario Mabini Elementary School. Magluwas sa kakulang sa supply sa pagkaon kag iban pa nga kinahanglanon. Kagutok ang ginareklamo sa pila ka mga evacuees. Gusto kami. Hindi kami ka pinitreat kay tungod nga ari kami dit maano kami dito 10 days.
Huwag kami pangitanaan, masalig na kami sa syudad. Kami salig lang kami sa Ginoo, nga makabangon liwat Kung nag-aantos ang iba na may pila naman niya ginpili na nga magbiya na lang. Ang pamilya Hamelo nag-ubraan na isang temporaryo nga tiniran. Kainit ko patama, ang mga bata hindi ito yung kagwanta. Kaya ginimo ko na lang, nagbalik lang kami di sa amon nga linya. Kagin atok-asupan na lang namon, diri na lang kami ya. Diri kami kadigamot, diri kami kakaon. Bangod masobra 50, kamahulot kasihan ang ginatiniran subong sa mga nasunugan. Temporaryo nga suspendido ang face-to-face classes. We are adopting the alternative delivery modality in which our learners na-send off namon sa ila ang soft copy or hard copy, duwa. It's either kung diin na sila ang pwede ma-reach out namon. Early this morning, may already mga parents na nagkadto to get the hard copy of their learning activity sheets. Wala, off kami anay subong. Samtang, ginkumpirma sa Bacolod City LGU nga ginapanagiyahan sa national government ang masobra 7,000 square meters nga duta nga ginatindugan sa masobra 200 ka mga pamalay nga nasunog. Natala na nga hikuton sa LGU mga papeles agud makapadala sa request nga magahinyo sa gobyerno nga itugyan ang duta sa syudad agud makabalik pa ang mga nasunugan. Opo, Karinal Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, manunudlo nagagamit sa pinasahing nga pagtudlo gamit ang storybook sa mga estudyante. Manunudlo nangin inspirasyon sa iya mga estudyante sa Barrio Obrero Elementary School. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Excited gid kada adlaw sa pagsulod sa klase. Ang grade 4 learner nga si Jose, bangod naga-enjoy gid ini sa pagtudlo sa iya maestra nga si Teacher Jovi. Handa mo kami natunan siya kag si Ma'am Jovi ang pinakabuot sila tanan, and si Ma'am Jovi ang amon nga gid kay diri gid kami kaysa isa ka classroom tanan walang kami magulutod. Si Teacher Jovi, ang master teacher sa Barrio Obrero Elementary School, kag 19 anyos na ini nga nagaserbisyo bilang public school teacher. Suno kay Ma'am Jovi, luyagid sini nga mapahapos ang pagtuon sa mga kabataan, gani nagahimo ini sa mga storybook. Bangod sang iya inisyatibo, nadala ini sa regional level, kag nagdaog sang with distinction sa Schools Division of Iloilo City. Gaobra ako sa mga storybooks nga align siya sa mga competencies namon sa amon nga curriculum. So sa amon na nga mapaagi, ma-enjoy nila ang learning, kag ma-love gid nila ang reading. Aminado si Ma'am Jovi nga may mga pagpanghangkat ini nga ginaatubang bilang manunudlo. Lakip na diri ang pagbalanse sang iya tion sa graduate studies, pagtudlo, kag oras sa iya pamilya. Bangod isa siya ka master teacher, naga-mentor man ini sa mga intermediate teachers. Apang sa piyak sini, nalampuwasan niya ang mga pagtilaw bangod sa iya dedikasyon sa pagtudlo. Subong nga National Teachers Month, aton kilalahon kag pasalamatan ang sakripisyo sa mga manunudlo. Because a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love for learning. Tila gusto nang mawala nito sa pagkakahawa. Upuid kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Lalaki nga nangawa sa isa kabaligyan sa Barangay Alihis, Bacolod City, nakastiguan. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa siling video, makita ang hindi mabyan ang entrance sa baligyan sa Barangay Alihis, Bacolod City. Naglinabda ang mabuka ang kristal kag glass door sa palibot. Suno, sa pila ka mga nakasaksi, nawasak gid ang glass door matapos nagpukutay ang pila ka mga bantay isang baligyan kag ang lalaki napahayag na dakpan nga nangawat. Wala na tumod kung anong items ang ginkawat sa lalaki apang nagpahayag kunong lalaki nga ice cream lang iya tuyo nga kawaton. Sa akong lang paminsar, nangawat siya, siyempre may sala siya pero gadipindi ko sa gikawat niya mo ice cream mo. Basi bala nga nangawat siya ice cream, basi wa ko kabalo or para sa bata niya or sa sawa ba niya. Gibidyohan ako kay para hindi siya masakit sa mga tao bla. Padapaon lang bala. Sa isa pa kakuha sa video, makita nga nakahigot ang mga kamot sa lalaki. Nga kawatan tubtob na kamot na ang nagresponde nga kapulisan.
gilayon ini nga gindala sa police station. Based sa panaysayo man sa mga atodigto, daw hindi sa nang consistent sa iyang mga inapanghamba kag sa iyang actuation kaya daw wala sa paminsaro niya bla. Apang sunod sa kapulisan, wala gi-report sa establishmentong insidente. Wala naman sila nagpasaka sa reklamo batok sa suspect nga taga Barangay 2. Ang ilang kung baga ang maka-decide kung ma-file sila kaso, natapos lang ang reglamentary, so amo na buyaman sa atong station. Yes. Ginpadulungan sa news team ang tagdumalahan sa ligaan apang nagpaiway nga magpa-interview. Opon, Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Formal na nga ginanunsyo ni Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ang pagbiya sini sa pwesto bilang Speaker sang House of Representatives. Sa sesyon nga ginpatigayon subong nga hapon, ginpahayag ni Romualdez nga tinutuyo sang iya resignation nga mahatagan sang ligwa ang Independent Commission on Infrastructure nga maga-imbestigar sa Kamara. Matandaan nga sa imbestigasyon sang Senado nagwa ang ngalan sang pila ka representante nga nagapangayo sang komisyon sa pila ka mga contractor sa flood control projects. Pati si Romualdez ang ginhingadlan man. Kasunod sa iya pag-resign, solo nga ginominate sa pagka-speaker si Isabela 6th District Representative Faustino D. III. Sa Bacolod City, anti-smoking ordinance masugot nga ipatuman. Mga personnel sa idalom sang anti-smoking task force, duga nga, garing balita. May naga-eksister na nga City Ordinance No. 641 Series of 2013 ukon ang Bacolod Anti-Smoking Regulation Ordinance sa syudad. Apang talulpang doon nga bisan diin lang, hiluway nga makapanigarilyo ang bisan sino. Kasubong na lang ni Alice Ronnie nga naabtan namon nga nagapanigarilyo sa Bacolod City Public Plaza. Kisama punggan man kung why nag-choice nga makapanigarilyo, ate, why tamay mo kung dakop likaw na lang kung nayara manakop. Apang, may nagapangdakop man gid bala sang violators. Aminadong LGU nga wala gid man hugot nga napatuman ang ordinansa. Gani plano nila nga magdugang sang personnel nga makapangsita kag makapangdakop. Ara na sa we have an anti-smoking ordinance task force during sa time ni Mayor Albi pero wala siya nangin active bala. May salakyan pa na gani. No, wala sa ning active. We'll try to revisit it kung anong kulang. Iniman ang tinutuyo sa resolusyon sa Bacolod City Council nga nagahingyo sa alkalde nga liwat nga pabaskugon ang Bacolod Anti-Smoking Task Force. Hindi gidya manigarilyo sa public places. Aara man sa ato national law. So I think maskin out of towners kabalo ka kung anong bawal mo. Magluwas sa dugang nga personnel. Plano man nga mas pasang karon ang information and education campaign ilabi na sa mga barangay. Opon, Kiril Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Arestado ang 29 anyos nga si alias Gio matapos makuhaan sa isa ka homemade 38 caliber revolver kag 3 ka bala sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. Suno sa kapulisan, may kaso nga frustrated murder ang suspect sang tuig 2023. Preso na ini sa Pavia Municipal Police Station kag pasakaan sang reklamo nga illegal nga paghupot sang armas luthang. Dead on arrival sa ospital matapos makuryente ang isa ka construction worker sa ginaobrahan sini nga balay sa barangay Pulo Maestra Vita Oton, Iloilo. Base sa investigasyon sang Oton MPS, may ginakayo kuno sa lugar ang biktima sang aksidente ini nga nakatapak sa wire. Nagatiniel kuno ang biktima sang natapakan ini. Ginkilala ang biktima kay Remson Castillo, 37 anyos kag residente sang barangay Mansaya, Lapos, Iloilo City. Gileon man nga ginkarga ini sang iya mga upod sa motorsiklo kag gindala sa ospital. Wala naman sa nakitaan nga patimaan sang foul play ang kapulisan. Bangkay na sa nasapwan ng 48 anyos nga si alias Marcelino sa suba sa barangay Poblasyon, Kawayan. Suno sa Kawayan Police, antes nasapwan ang biktima, nagpanguha pa ini sang kawayan upod ang mga abyan. Sang sakay na sila sa balsa, dito na kag nadula ang biktima nga posible nahulog, bangod sa makusog nga daludos ang tubig. Mapusa padayon naman niya ginatabok sang Bagyo Mirasol ang Northern Luzon subong nga hapon.
Base sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa Signal number 1 sa gihapon sa bahin sang Batanes, Cagayan, Lakipang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern, pati man Central portion sang Aurora, Apayao, kag Abra. Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern Eastern portion sang Pangasinan, kag Northern portion sang Nueva Ecija. Uli na siplatan ang sentro sang Baguio Mirasol sa vicinity sang Tanudan, Kalinga. Nagahulag mga kapuso inipa na aminhan nakatungdan sa Carisigonia 15 kilometers per hour. Sunod sa Pag-asa, posibleng buwas sa aga o kun hapon, yara na inisagwa sang PAR. Base naman sa datos sa Metro Weather, may lapta-lapta nga ulan sa gihapon sa pinakabahin sa Western Visayas, patiman sa bahin sa Negros Island Region. Mabaskog sa gihapon ang ulan sa pinakalugar gani manginhanda sa gihapon sa baha, di gani landslide. Mga kapuso, bida ang nagkalain-laing nga produkto na gikan sa sari nga riyon sa pungsod sa Alonsina, Kabuhayan, Convention and Bazaar 2025. Ginpasundayag sa mga partisipante sa idalom sa Sustainable Livelihood Program ukon SLP sa Department of Social Welfare and Development ang ginapabugal ng mga produkto sang tagsa kalugar pareho sa mga pagkaon, handicrafts kag iban pa sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Pinaagi sa aktibidad mapasanyog ang koneksyon sang SLP participants, industry experts kag potential business partners nga magabukas sang madamo pa nga oportunidad. Magadugay ang Bazaar tubtubwas September 18, 2025. A platform po na ibinibigay po namin sa aming mga program participants para po mas maipakilala po nila yung kanila pong mga produkto at services na gawa po sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas sa mas malawak po na market. And then also, ito din po yung opportunity nila na makapag-share po sa iba po namin mga program participants na kanila pong mga good practices. Mga puso, ari na ang dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang apat ka sangre mag-aumpisa na sa paghanas. Apang si Dea makitaan sa mas mabaskog nga gahom. Ano bala ang mga kabudlayan nga ila at tubangon. Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicles Sangre 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Mga kapuso, 99 days na lang, Pasko na. Sa aton nga mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Magisa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.